Good afternoon, JFBC. Isang maulan na hapon sa ating lahat. Before we start with our service today, request ko lang po ang bawat isa na tumayo. Tapos, let's take a moment to close our eyes. Hindi po para matulog, ha? Let's just take a moment to close our eyes and focus on the Lord this afternoon. And meron lamang po akong babasahin sa inyo ngayong maulang hapon na ito. It isn't raining rain for you. It's raining blessing. For if you will but believe your Father's word, under that beating rain are springing up spiritual flowers of such fragrance and beauty as never before grew in that stormless and chastened life of yours. You indeed see the rain, but do you see also the flowers? You are pained by the testings, but God sees the sweet flower of faith which is upspringing in your life under those very trials. You shrink from the suffering, but God sees the tender compassion for other sufferers which is finding birth in your soul. Your heart winces under the sore bereavement, but God sees the deepening and enriching which that sorrow has brought to you. It isn't raining afflictions for you. It is raining tenderness, love, compassion, patience, and 1,000 other flowers and fruits of the blessed Spirit, which are bringing into your life such a spiritual enrichment as all the fullness of worldly prosperity and ease was never able to beget in your innermost soul. So kung ngayong hapon po, we feel like there are storms in our lives, there's maraming pag-ulan ng affliction sa ating buhay, let us look beyond that because God is indeed raining blessings in our lives. Amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Okay, so bago tayo mag-start, I just want to read something from the book of Romans. And I just want you guys to really listen. So sabi dito sa Romans 8, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. And itong last statement na to, who then is the one who condemns? No one. Amen? Amen? Who then is the one who condemns? No one. The enemy cannot shame. The enemy cannot condemn those who have been redeemed by the Father. So, yung tanong sa unang binasa natin, what then shall we say in response to these things? We praise. Hallelujah. We praise as a response. Hallelujah. 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 Now I just want to lift up your hands. And sing this with me. Whoa, oh, 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 oh. Sing it again. Whoa, oh, 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 oh. So that we might know grace. You gave up your ground, and that's so profound. We'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. Praise you. Oh, 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 oh.
that Christ has made us alive, we'll never be the same. We'll never be the same. Oh, that we are for your glory. Oh, that we are for your name, Jesus. Oh, that we are for your glory. We praise you. We praise you. Oh, that we are for your glory. Oh, that we are for your name, Jesus. Oh, that we are for your glory. We praise you. We praise you. Oh, 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 oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. You are here, who has to lift you up. You are riding on our praise, being through over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We'll lift your praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah, as we praise, well, I can feel the change as your presence now in me. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other.
praise goes up, your rain comes down. Our praise. Our praise goes up, your rain comes down. Shouts of praise. With shouts of praise, we celebrate the King of glory enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. We praise you. Turn it up, Hindi lang po bagyo ang umuno sa lugar na ito. Pati po mga papuri sa ating Panginoon. Mga pagpapala mula sa Kanya. Yes. Let this be prophetic. Our praise goes up. our praise goes up, your rain comes down. Yes. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, sing it louder. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Sing our praise. Our praise goes up, your blessings comes down. Yes. Our praise goes up, Sing your breakthroughs. your breakthroughs comes down. Yes. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. With shouts of praise. With shouts of praise, we celebrate with King of glory enter in. 'Cause you are riding on our praise, oh Lord. Let me hear you say. Turn it up, this sound of praise. You make it louder than any other. You lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Lift your name over everything. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga po sa Psalms 95 verse 2. Tama nga yung aking verse. Sabi dito, enter His presence with thanksgiving. Wala sinabi doon kung when you will, anong nangyayari when you will go into His presence. It just says there, enter His praise, His presence with thanksgiving. That's it. If you are from a crisis, you enter His praise, offer a thanksgiving to the Lord. If you're from a happy place and you enter God's presence, give Him a thanksgiving. If you're coming from a hard place, enter His presence with a thanksgiving.
ang sabi doon, God will do the rest for us. So why don't we just take a moment to just really give God the worship and the thanks from the bottom of our hearts. I thank you, God,
I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah, oh, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. If heaven comes to fight for me, oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, we're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will wash the darkness away. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Oh, fear you lost your hold on me. Say, oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Sing, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh yeah. Woo! We sing hallelujah to the King. Oh, we sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemy, sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes, come on, stand for me. Sing a little louder. Woo! In the presence of my enemy, sing a little louder. Louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Sing it.
defeated. The King is alive. Oh, I'm gonna stay in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. What am I saying? I raise a hallelujah. Woo! I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. So fight for me. I'm reminded by the Lord's Prayer. Ano sabi doon? Sabi doon. Diba sabi doon, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ano, yun ang sabi doon. Ano, we're lifting our praise to God. We're lifting our praise to God. And God's will is happening here while we're lifting our praises. God's will is happening here. Destiny is being fulfilled. Promises being made. Yes. Provisions being Yes. provided. Yes. Everything that God in God's storehouses is being flooded. The floodgates are being opened whilst our praises are going up into the heavens. Yes. This is what God is doing this very morning sa atin. Ano? Yung mga dumadaan na difficulties might be, we might have experienced it sa bagyo na dumaan, ano, and it may have made our lives more difficult, but God is doing something. God is doing something new in our midst right now. We just have to just continue to lift our praises to our God. Come on, can we give the Lord a mighty shout of praise? Hallelujah! 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 You may all take your seats po. Good afternoon po ulit sa bawat isa. Wini-welcome ko po kayo sa ating church. We thank the Lord na kahit may dumating na bagyo last night, we're all safe and sound. And tayo ay dry inside this church. So today we'll just have our church news announcements. Can I ask the media team, ayan, to flash yung sa ating screens, yung ating mga news and announcements for our church. First is that, ayan, yung Sunday Bayanihan. So we thank those who took the time to help the renovations for our lot and building project and to those that help the helpers. So makikita natin dito, sana makita, no? Sa next slide, kasi kanina chinecheck ko hindi makita. Ayan, yung mga nagagandahang lalakihan natin na talagang porsigidong tapusin na yung ating ano doon sa likod. Yan si Cousin Eric, si Kuya Manny, o diba, macho guapito. Sino to? Si John, si Sir Dennis, si Kuya Chris.
Yan, si Kuya Chris and si Kuya Jun and Kuya Arafer. Ayan. Pasensya na po at malabo ang mata. Ayan. So, maraming salamat po sa mga tumulong sa ating Sunday Bayanihan. Supposedly today, meron din dapat pong ganyan. Kaso na-move nga po yung ating Sunday service. So, next week po. Hindi pa alam. So, mamaya, sipag mo talaga kasing grabe talaga yan. Ikaw lang, okay. Makikipagbayanihan siya mag-isa. And next announcement is that, yan, yung ating LifeNet continues pa rin po ang ating, yung ating church LifeNet. So, if you're not part of a LifeNet, alam po natin kung sino yung mga leaders, no? Sila, Ma'am Nes, Tebeb, sino pa ba? Mga leaders, mga church leaders. Ayan. Approach po natin sila and ask po natin kung kailan po yung LifeNet nila if you want to be a part of their LifeNet. I think this week maraming nag-cancel because maulan, tapos ano pa bang dahilan? Ayun, maulan. Hindi nakapag-online, hindi nakapag-meet. So, hopefully, this coming week ay magkaroon na ulit ng ating mga church LifeNet. Ano po? I would like to, ma'am, i-confirm ko lang, tama ba? This Friday will be our, worship night? Kasi wala ako nakita doon. Yan. So, kasi yung LifeNet namin dati, Friday, nawali dahil nagkaroon na ng worship night. So, this coming Friday po, please, i-ano natin sa mga calendars natin, i-mark off na natin that there will be a worship night this coming Friday. What time? 5 o'clock at 5 p.m. 4:30 daw po magme-merienda na. So, kung gusto nyo pong makapag-merienda, punta po tayo dito ng mas maaga. Pag 5 daw po, wala na. Ubus na daw po yung merienda. Ayan. And then, for our birthday celebrators this month of November, ayan. Happy birthday! Kasi matatapos na ang October eh. Happy birthday kay Rona sa November 5. Si Sir Dennis, November, tama ba to? November 9. And then, si Kuya Ding, November 11. And AJ Kalangi, November 14. Ayan. So, greet po natin ang mga celebrators ngayong month of November. Ayan, meron pa pala. Ano ba yan? Sorry na kasi. Yan, si Julia, inaanak ko yan. Nasa UAE. Happy birthday kay Kuya Manny, November 25 din. Double celebration pala ito. And si Kuya Luke, November 27. Ano ko yan? Ka-LifeNet ko yan. Ayun. Ayan, ka-LifeNet kita. November 27. Itatapat ko yung LifeNet natin ng November 27. And ito po, yung ating lot and building project update. So, noong January to June, we have raised 450,000. Walang palakpak. Grabe naman kayo sa Lord. And then, noong month of July to August, we have raised 91,181 pesos. And currently, ngayong September to October, meron na po tayong 143,504. Yes! 6K na lang! The Lord is truly faithful. Diba? So, ayun. Yun na po yung ating church news and announcement. And today, before we give our tithes and offering, I think there's a video of galing sa ating kapatid kay Daddy Bong. Yan ah. Special pa yan para sa atin. So, makinig po tayong lahat. Psalms 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so,
but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Tayo po ay muling tumayo at ating bigyan ng papuri muli ang ating Panginoon sa pagbibigay ng ating tithes and offering. There is no shadow that has ever overcome your life. There is no rival that could ever stand against your life. You've always been greater. Every battle you've already won. You've already won. There is no weapon that has ever left a mark on you. There is no army with the power to conquer truth. You've always been with us. Every battle you've already won. We've already won. Yes, come on, declare. Show me one thing He can do. Show me a mountain He can move. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. Yes. Show me one thing that's too hard. Show me what else He can part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. Come on, sing this with me. 'Cause all of my fears I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every. Come on, sing it. Through all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment and break every chain. For all of my fear, I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. I will crush disappointment. Show me one thing He can do. Show me a mountain He can't move. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. Yes. Show me one thing that's too hard. Show me what else He can part. He's the God of the breakthrough. Anything is possible. It's possible. Anything is possible through Him who loves us all. Because anything is possible. Yes. Give the Lord praise. Anything is possible in His name. Hallelujah. Hallelujah. Pagpatuloy po natin ating mga palakpak sa pag-greet ng ating mamahaling pastor, Pastor Michael. Salamat at tayo po ay flexible dahil dapat tayo ay umaga ay ginawang hapon since tomorrow naman ay holiday kaya salamat dun sa mga nanay at tatay na iniwan muna ang gawain sa bahay. Alam ko marami tayong imisin dahil sa dumating na bagyo. And I thank God na we're all safe. Handa na ba kayong makinig ng salita ng Panginoon?
Yung mga hindi handa, pwede nang umuwi. Okay. Praise the Lord. Sabihin niyo sa inyong katabi, ako'y natutuwa na ikaw ay narito. Okay. Tonto ako dahil masisingil na kita. Okay. Praise the Lord. Okay, ang topic natin this time, your net will not break. And I hope it's going to encourage one of us sa ating walk with the Lord, our journey with the Lord. Dalawang verse po ang ating bibigang diin sa hapong ito. Okay, at bibigyan natin ng differentiate yung sa Luke chapter 5 at sa John chapter 21. Why don't we all stand? I'm going to read the word of the Lord in Luke chapter 5 verse 6. Ito yung unang pagkakataon na tinawag ng Panginoon Diyos ang mga disipulo, no? Okay, and most of them were fishermen. Okay, and in verse 6 it says, and when they had done this, they enclosed a great multitude of fishes, and their nets started to break. Okay. Dahil sila po ay magdamagang nanguhuli ng isda, nagmamalakaya, pero wala po silang mahuli. Kaya sinabi ng Lord, daot kayo ulit sa gitna ng katanghalian tapat, no? So, nung sinundot nila ang Panginoon Diyos, okay, they were able to catch a great multitude of fishes, and their net started to break. And in John chapter 21 naman, okay, ito po yung after the resurrection na ng ating Panginoon Kristo. Okay, and in verse 11, okay, it says here, Simon Peter went up and drew the net to the land full of great fishes, 153, and for all there were so many, yet was not the net broken. Okay, so sa pagkakataong ito, okay, hindi naman po napunit ang kanilang pong mga lambat. Kaya tayo'y manalangin as we are going to receive the word of the Lord for us this afternoon. Panginoon, salamat sa pagkakataon that we can come. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin. Alam namin na marami kaming dapat pang intindihin sa loob ng aming mga tahanan, pero we Lord, left it, oh God, Lord, and we just, Lord, want Lord to keep time, Panginoon, to celebrate your goodness this afternoon, Lord, in our worship and thanksgiving. Dahil sa inyo pong biyaya at pag-iingat, dahil po, Panginoon, sa iyo pong mga patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. Kaya ikaw, Panginoong Jesus, ang karapat-dapat na papurihan, bagamat marami po sa aming mga kababayan, Lord, ay nasa lanta ng hagupit ng bagyong paeng. Lord, we ask, Lord, for your comfort. Lord, we ask, Lord, for your grace, Lord, to be upon them, O God. And we just, Lord, pray, O God, Lord, that you are going, Lord, to provide, Lord, for all the needs, O God. We thank you. We bless you in this prayer in this name. And everybody says, Amen. Makakaupo na po kayo. Okay. So, yung Luke chapter 5 ay unang pagkakataon po na tinawag ng Panginoon Kristo ang kanyang mga disipulo. Okay, dahil karamihan nga sa kanila ay mga mangingisda. Okay, at nung sa pagkakataon that they heard the word of the Lord, the instruction of Jesus, ay sila po ay nakahuli na napakarami na at halos nga daw po ang kanila pong lambat ay mapunit na. And 3.5 years later, different outcome naman. Ito yung pagkatapos na ng, ito yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Kristo, and their net didn't break. Yung kanilang lambat ay hindi napunit sa John 21. At kung ating pong bibigyan pansin, mga kapatid, bakit binigyan ng emphasis ng salita ng Panginoon Diyos? Sa unang pagkakataon, their net started to break, pero this time in John 21, ay hindi po nagsipunit ang kanila pong mga lambat. Kaya nais ko po kayong encourage at ako'y naniniwala ang salitang ito ay para sa inyo, kaya na alam niyo po kung ano man po ang maaring pinuksa ng bagyo sa inyong mga buhay, whether that's literal o yan po ay emotional or physical,
Okay, whatever what was lost, okay, God is saying, this time your net's not going to break. Ang inyong pong mga lambat ay hindi mapupunit sa pagkakataong ito. At kung ano man po ang inyong kalakaran o nasilayan na, okay, at kung ano ang inyong pong mga nakaraan, okay, ay magkakaroon po ng panibago. Okay, nagagawin ng Panginoon Diyos na ang inyong pong mga lambat ay hindi mapupunit. Kaya 3 pong punto lamang ang nais kong i-share kay sa hapong ito that would really be able to for us to really walk, okay, in the things that God wants us to walk in this life. No? Una-una, your default setting will define your recovery. Your default setting will define your recovery. So whatever took place 3.5 years, okay, ang result po ay different outcome sa John 21, as I've said. Okay, at sa John 21 verse 3 makikita natin okay, na si Simon Peter ang pasimuno ng lahat. Okay? Alam natin na ang Panginoon Kristo ay nabuhay na maguli, okay, pero they really don't know that, no? Okay, Simon Peter said unto them, okay, I go a fishing. Mangingisda ako. Okay. They say unto him, we also go with thee. Sama kami. Okay. They went forth and entered into the ship immediately, and that night, they caught nothing. So, ito po yung konteksto ng John 21, no? Okay, so, sa kanila pong pangingisda muli, okay, magdamag po silang walang nahuli. Okay. At dito makikita natin na ang mga disipulo seems to be confused at this time. Dahil when Jesus was nailed on the cross, si Jesus na ang kanilang leader, no? Ay naipako sa krus at nakita nilang pinarusahan at namatay. Most of Jesus' followers, which are the disciples, were so confused at that time. Okay? At sila din po ay takot dahil baka mangyari nga din ang nangyari nangyari sa Panginoon Kristo sa kanila. Because this time their leader is dead. Kaya si Pedro po, alam ng lahat ng mga disipulo na si Peter is a fallen leader. Bakit ko sinabing fallen leader? Ano ba nangyari? Okay. So ipinagkanulo ni Pedro, no? Okay, si Judas isang beses lang niya ipinagkanulo ang ating Panginoon Kristo. Pero sa istorya makikita natin na nung si Pedro po ay kinonfronta, kaya na kilala niya ang Panginoon Kristo, pero dininay ni Pedro, no? 3 beses niya ang dininay ang ating Panginoon Kristo na hindi na nakikilala ang ating Panginoon. So medyo masakit 'yon, no? Okay, 3 times Peter denied the Lord, and so all of the disciples knew, okay, about that story. So he's a fallen leader and he doesn't want to lead anymore. Okay? Pero if you are really a leader, people is going to follow you. Kaya nung sinabi ni Simon Peter, mangingisda ako. Okay? Kaya sabi ng iba, sama kami. Okay? Sama sila. Okay? They still follow Simon Peter. Okay? Dumarating po sa buhay ng mga tao na pag tayo po ay confused, tayo po ay lito, tayo po ay may mga matitinding mga suliranin at problema sa ating buhay, ay kumbaga tayo ay mayroong default setting sa ating kaisipan. Alam natin po yan sa ating mga gadgets, no, sa ating mga electronic appliances. Okay, default setting is the original program operational set. Okay? It means yung inyo po mga gadgets has the ability to go back. Pag nagkaroon ng virus or problema, okay, you just have to go to the setting, okay, para ilagay yun sa default. Okay, so it's going to go back. So here, okay, the disciples went back, okay, to what they were doing before they met Jesus. Right? Nung tinawag sila na ating Panginoon Kristo, ano ba usually ang kanilang ginagawa? Sila po ay namamalakaya, sila po ay nangingisda. So Simon Peter is confused and the rest of the disciples, okay, I confused them, they were all afraid, okay, they went back fishing. Okay?
Yun yung kanilang default setting. At dumarating sa ating buhay, sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, meron tayong ganung default setting. Okay? When things are going wrong, okay, balik ka sa dati. Okay? Kumbaga, yun ang plan B mo. Okay? Hindi na pangyari yung plan A na ikaw ay sumunod sa Panginoon Diyos, kaya in the back of your mind, meron kang plan B. At yung plan B mo is to go back to your old life. Right? Okay? Mali po kasi yun eh. Dapat meron lang tayong plan A. Okay? When you follow the Lord, no more turning back. Okay? It should be resolved into your minds and into your heart. Kaya lang, usually, okay, dahil nga may default setting tayo, okay, we try to go back. Okay? And so when they went back to what they were doing before they met Jesus, okay, ano po ang kanilang huli? May nahuli ba sila? Okay? Ang sabi doon, nothing. Nothing. Okay? So this is what happens when you go back. Okay? Kung mayroong default setting ka, may plan B ka to go back to your old life, okay, ano magiging resulta? Nothing. Sabi mo nga, nothing. Isa pa. Okay. So yan po ang mangyayari sa ating buhay. Nothing. Okay? There's nothing, okay, when you go back to your past life, sa inyo pong nakaraan. There's nothing if you're going to look back. Okay? There's nothing if you're going to think back, search back. There's nothing in your past. Okay? Wala po. Okay? Sa inyo pong nakaraan. Listen here, there's nothing of significant value when you go back to what you were doing before you met Jesus. Try nyo po. Okay. Nothing. Okay. Walang mangyayari. Okay. At nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, there will always be an attempt of the enemy, okay, for us to go back. Lagi yun. Okay? Lagi na gusto ng kaaway when things get tough, okay? When you're confused, when you're troubled, okay? When it seems the world that you are living in, okay, is giving away, okay? So the enemy will ask you to go back. Okay? Do what you are doing before you met the Lord. Okay? But there's nothing on your past behavior. Nothing. Okay? Nothing means zero. Okay? Kalabitin mo yung katabi, sabihin mo zero. Zero. Sige, zero. Okay? There's nothing in your previous relationships. Okay? There's nothing in your old job. There's nothing in your old way of thinking. Nothing. Zero. Walay. Bokya. Okay? So, mga kapatid, nais ko po sa inyo sabihin, time to change your default setting to Jesus. Only Jesus. Okay? When things get tough, you stay on your track. Okay? Stay there. Because there's nothing there. There's nothing there. If you're going to turn back, there's nothing there. Okay? It's zero. Bokya. Okay? Gusto mo ang buhay, yun ang score mo? Bokya. Okay? Kaya atin pong pag-isip-isipin. Sabi po sa Isaiah 43, verse 18 to 19, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Bakit ba panay ang consider natin sa ating mga nakaraan? Panay ang tanaw natin sa ating mga nakaraan. Okay? We always try to dwell on our past. In verse 19, behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? Do you perceive it? Kita ba natin? Okay. Nga may ginagawa ang Panginoon Diyos? Nakukonsider ba natin? Nare-realize mo ba na may ginagawang bago ang Panginoon Diyos sa inyo? Okay. Ang problema kasi, we never perceive. We never try to see. We never try to open our eyes na mayroong ginagawa na bago ang Panginoon Diyos sa inyo. Ang sabi niya, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert.
things that seems to be impossible, okay, ay gagawa ng paraan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Inom muna ka. God is doing a new thing. Okay? Pikit yung mga mata ninyo. O dilat nyo na ulit. Okay. Just try to realize or imagine the things that God is doing. Okay? The new things that God is doing in your life. Okay? You have to open your eyes. Okay? Kasi kung palaging sa kaaway ka nakikinig, hindi mo nga napapakinggan yung mga bagong bagay na ginagawa ng Panginoon. Hindi nyo na-perceive. Hindi nyo na-realize. Hindi nyo ma-recognize. And even in Philippians 3 verse 13, sabi ni Apostle Paul, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do." Isang bagay lamang ang ginagawa ko. Forgetting those things which are behind. Okay? Kalimutan na daw yung nakaraan. Ano ba nangyari sa inyo kahapon? Kalimutan na po yun. Okay? Ano nangyari sa inyo 1 hour ago? Kalimutan nyo na po yun. Forgetting the things that are behind and reaching forth unto the things which is before. Okay? Kung ano yung present. Right now, you're presently receiving the word of the Lord for you. You receive it. Okay? You press towards that. Okay? Yun dapat po ang binibigyan nating pansin. Doon dapat nagdidwell yung ating mga kaisipan. Okay? Kaya mga kapatid, there's nothing back there. Okay? Try not to think there. Okay? Don't dwell there. Don't even pray there. Wala na po kayong kinakailangan ipanalangin sa inyong nakaraan. Okay? Don't go back to your past. Okay? Don't go back being victimized. Diba? Kuminsan na hindi mo ko naintindihan, Pastor, yung mga nangyari sa aking buhay no aking nakaraan. Bakit napaka-drama mo naman? Dinadrama mo pa yung mga nakaraan sa iyong buhay? Hindi na. Kinakailangan kalimutan na po yun. Okay? Kinakailangan kalimutan na ang mga nakaraang bagay. Okay? There's nothing there. Okay? Even in your poverty, okay, even in your having a lost mentality, okay, na ikaw ay talunan, na ikaw ay kawawa, okay, na ikaw ay aping-api. Yun ang gusto natin eh. Kaya patok na patok yung mga telenovela na inaapi. Kasi nakaka-relate ko. Pag na ganyan ako, ganyan nga buhay ko. Kaya tayo manunumpa sa hapong ito. Okay, raise your right hand. Okay. Repeat after me. Okay? Are you ready? Okay? Okay. Say if you believe it. Okay? I am not going back to Egypt. I am not going back to the old me. I am not going back being a victim. Being broken, being defeated, being failure, having toxic relationship. As for me and my house, and my children, and my children's children, and my children's children's children, we will never go back, but move forward in the name of Jesus and accept what God has for us. Okay, yan ay panunumpa ninyo sa Panginoon. Okay. Faith is trusting forward. Okay. Ang pananampalataya po ay tumutuon. Okay? Sa present and even in your future. It is trusting forward. Faith is not looking back. Okay? Ang pananampalataya po ay hindi po tinitingnan ang nakaraan. You are not where you are. Okay? You are not how you are. You are not what others dictate to you. You are not what you did to yourself. You are who God says you are.
So better believe what God says about you. You are what God says you are. You are what God says you are. Okay? Ilagay niyo po yan sa inyong mga kaisipan. It is not about where you are in life. Okay? It is about who you are in Christ. Hindi kung ano na ang na-achieve mo sa iyong buhay sa pagkakataong ito. Okay? Pero what matters to the Lord is who you are. Sino ka talaga? Sino ka? Sino ka sa Panginoon? Hindi dahil limpak-limpak sa lapi mo, hindi dahil 3 inches ang makeup mo, okay? O hindi dahil nakapagpaparlor ka, okay? O hindi dahil sa iyong masayang-masaya ka, o limpak-limpak ang iyong kayamanan. Hindi po. Okay? It is about who you are. Okay? So if you know who you are in Christ, okay, nothing is going to hold you back. Nothing is going to hold you back. Okay? So your identity in Christ will end your captivity in life. Okay? Ano bang nagiging hadlang? Last week, tinalakay ko sa inyo yung mga, we are in a race. Okay? Kuminsan yung mga bigat sa ating mga binti ang siyang nagpapabagal sa ating takbuhin. Ano po ba mga nagpapabagal sa inyong mga takbuhin? Okay. What holds you back? Okay. To the things that God has for you. So, you need to know your identity in Christ. Kinakailangan alamin niyo po ang inyong pagkilanlan ninyo sa ating Panginoon Kristo. Okay. Sabi sa Ephesians 2, verse 10, Ephesians 2:10 says, "For we are His workmanship." Ano daw tayo? His workmanship. Created in Christ Jesus unto good works. So you are created to do good works. Okay? Which God had before ordained that we should walk in them. Yun dapat po ang ating ginagampanan sa ating buhay. Okay? Dahil sa ating pagkilanlan kung sino tayo sa ating Panginoon Kristo, okay, we are created. Okay? His workmanship. Created in Christ Jesus unto good works. Gumawa ng kabutihan. Okay? Hindi po ang kabutihan ang siyang magpapaligtas sa atin. Okay? Ang kaligtasan natin ay ang kagandahang loob na ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? At dahil sa kagandahang loob na hinipo ng iyong puso, nag-uumapaw na lamang po ang ating kagalakan na tayo po ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Resulta na lamang po ito ng ating personal na pakikipagrelasyon sa ating Panginoon Diyos. Okay? Pinapahalagaan mo ba ang iyong buhay? Kasi kung hindi mo pinapahalagaan ang buhay mo, okay, anong gagawin mo sa buhay? Eh di patapon, bisyo dito, bisyo doon. Right? Kung ano-ano ang gagawin mo sa iyong buhay. Pero kung alam mo na pinahalagaan ng Panginoon Diyos ang iyong buhay, pahalagahan mo rin ang buhay mo. Okay? At gagawin mo ang tama na ikaw ay lumakad sa tamang landas ng ating Panginoon Diyos. Huwag na po tayo mag-overthinking because overthinking will impeach our overcoming. Okay? Masyadong malalim ang ating mga iniisip eh. Kaya imbis na maging overcomer ka, nagiging overthinking ka lang. Right? Yung pangalawa pong punto na nais kong i-share, mga kapatid, your net will determine your catch. Your net will determine your catch. So it's the net, you need something to catch something. Right? You need something to catch something. So, kita natin dun sa lambat sa Luke 5, started to break. Okay? Pero marami pa rin silang nakuha. Sa John 21, gayon din. Okay? But their net didn't break. Okay? So, both of them, sa sitwasyong ito, they listen to the instruction of Jesus. Tama po ba? Sa Luke 5, magdamag silang namamalakaya, wala silang nahuli. Yung sinabi ng Panginoon Diyos, laot kayo ulit. Okay?
So when they obeyed the Lord, they were able to catch so many fish. And their net started to break. So John 21, okay, namuno si Simon Peter, babalik na ako ulit okay, mangisda. Sabi ng ilang mga disipulo, sama kami. Pero sabi, they caught nothing. At nung makita nila ang Panginoon Kristo, okay, itapon nyo yung lambat to the right side. Ano ba kaibahan ng left side sa right side? Gaano ba kalaki yung kanilang bangka? Dapat siguro mga kaya yung lapad ng kanilang bangka, di ba? So, nandun lang lahat ng isda. Okay. Wala sa left side. Nasa right side lang. Siguro merong demarcation line, no? May glass. Okay. Kaya yung mga isda, hindi makalangoy doon sa left side ng bangka. Okay. So, yun lang naisip ko. So, in John 21 verse 6, okay, sabi dito, and he said unto them, cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Okay. So, sa dami na kanilang huli. Okay. So, there are things that you need in order to acquire something. Okay. You want to have something? Okay. Then you need something in order to get something. Okay. So, in our Christian life, in your relationship with God, kung ikaw ay tunay na Kristiyano sa Panginoon Diyos at may relasyon ka sa Panginoon, you need faith to move mountains. Okay? You need courage to speak the truth. You need to confess Jesus to be saved. You need the blood of the Lamb to overcome. You need to pray for God's will to be done. You need love to change the world. You need something to catch something. So, in order to catch something, you need something. Okay. So, ano ang kanilang ginamit in order for them to catch? They use the net. Faith is a net. Our worship and praise is a net. The Word of God is a net. Okay. You need something to catch something. If you don't have faith, then stop asking for breakthrough. Okay. Stop asking for healing. Stop asking for favor kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, because it is impossible to please God without faith. Hindi ka kaluluguran ng Panginoon Diyos kung wala kang pananampalataya. Romans 1:17. And in Hebrews 11:6, sabi dito, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder. Ano daw ang Diyos? A rewarder of them that diligently seek Him. Okay. Hinahanap mo ba ang mukha ng Panginoon Diyos? Okay. Hindi mo siya makikita. Kasi ang adjective dun sinabi, okay, rewarder of them that diligently seek Him. Okay. There must be diligence in seeking the face of the Lord. And if you seek the Lord diligently, God is going to reward you. Right? Naroon po, okay, ang pag-reward, ang paggantimpala ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin na hinahanap siya diligently. Okay? So your net will determine your catch. Your faith will determine your future. Brother and sister, there is a battle going on, whether you like it or not. And the battle is between your mind and your mantle. When I said mantle, it's your anointing. It's your calling. Okay? May pakikibaka na nangyayari sa ating mga kaisipan. Okay? At ang pakikibakang ito sa inyong mind is regarding your mantle. Yung calling ng Panginoon Diyos sa inyo. Okay. The thoughts in your head and the calling of God in your life. Yung pagtawag ng Panginoon Diyos sa inyo. Pastor, wala naman akong kakayanan eh. Huwag mo sabihin yun. Okay, na wala kang kakayanan. Okay. Kung ikaw ay isang ama, ikaw ay tinawag ng Panginoon Diyos na maging mabuting ama.
sa iyong asawa at maging sa inyong mga anak. Eh, di ba pagtawag yun ng Panginoon Diyos sa iyo? Kung ikaw ay isang empleyado, kaya tinawag ka ng Panginoon Diyos sa inyong workplace, sa inyong pinagtatrabuhan na maging mabuting empleyado. So wherever you are, okay, mayroong anointing. May pagtawag ang Panginoon Diyos sa inyo. Okay? Na ang inyong ginagawa, gaano man kaliit, maaari sa inyong paningin ang inyong ginagawa, pero pag nandun yung anointing, nandun ang puspos ng Panginoon Diyos, okay, naroon ang kanyang biyaya. And kadalasan sa atin, binabaliwala natin. Sa mga estudyante na narito, binabaliwala natin pag-aaral. Okay. Hindi tayo nag-aaral maigi. Eh, yun ang pagtawag ng Panginoon Diyos sa inyo, na kayo ay mag-aaral. Kayo mga estudyante, so ang tawag ng Panginoon Diyos sa inyo, na kayo ay mag-aaral. Kayo nasa eskwelahan, okay, kaya dapat kayo nag-aaral. Eh, kaso anong ginagawa? Lakpat siya dito. Okay. Distracted tayo sa ating mga gadgets natin. At kung ano-ano pa ang mga bagay na pumapasok sa ating mga kaisipan. Okay. Tapos rereklamo ka sa teacher mo kung ikaw ay bagsak. Okay. Kaya mga mommies, daddy, okay, sa worship team, pag may bagsak, tanggal sa worship team. O, ayos ka naman. Bakit siya titingnan mo? Eh, sa'yo, man. Titingnan mo pa si Dave, ha? Hinapan niya si Dave, eh. Kamusta naman? Hindi. Nag-aaral daw yan. Nag-aaral. Diba, Ate Nedge? Okay. Hindi maka-ano yung kay Ate Nedge, eh. Takot kay Ate Nedge yan. Okay. So, aral maigi. Okay. Yun ang calling ninyo bilang mga estudyante. Okay. Wherever you are, okay, nandun ang anointing ng Panginoon Diyos. So, there's battle going on. Okay. Regarding anxiety versus anointing, regarding our destiny versus depression, regarding faith versus fear, regarding advancing the kingdom versus retreating. Okay? Pero lahat pong ito ay pinagwagian na ng Panginoon Diyos. Okay? Papuri sa Panginoon Diyos dahil siya ay nagwagi na sa lahat. Okay? The battle that you are in right now, Christ have already won. It's a fixed fight. Okay? I've shared this already, di ba? Okay? Ikaw ay nakikipaglaban, pero sa huli, alam mo na ang panalo. Right? Pero kinakailangan mo pa rin makipaglaban. You need to be there. You still need to fight. But you know who won. Sabi sa Colossians 2:15 says, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Okay. So by the death of Christ on the cross, okay, ipinako na niya lahat, ipinahiya na niya lahat. Okay. Na mga umukilkil sa ating mga kaisipan. Whatever battle is going on in your mind. Okay. Yan ay pinagwagian na ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. And in 1 Corinthians 15:57 says, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So the Holy Spirit ensures the victory already. So ano pa ikakatakot natin? Right? Kung minsan, ang problema, nagpapanin lang tayo sa ating mga kaisipan. Naku, hindi ko kaya to. Naku, may pinagawa-ambo sa akin, naku, hindi ko kaya. Naku, may ang dami-daming project, naku, hindi ko kaya. Hindi ko yata mapapas, hindi ko yata ako makakapasa sa exam. Eh, maling kaisipan. Doon pa lang, maling kaisipan nga eh. Talo na tayo eh. Hindi po ba? Hindi pa man tayo sumusubok, talo na tayo. Okay? Mas natutuwa nga ang Panginoon Diyos, sumubok ka, pumalpa ka, pero tuwa siya. Dahil sumubok ka. Ang ibig ba dahil na sumubok ka at ikaw ay sumablay, ibig sabihin tapos ng boxing? Eh, hindi pa po. Okay, subok ka ulit. Right? Okay. And that's life. That's the reality of life. 2 Timothy 1:7 says,
For the Spirit of God gave us, does not give us a spirit of timid, but gives us power, love, and self-discipline. Okay? That spirit of timid, okay, nanggaling dyan yung salitang intimidation. Punong-puno tayo ng takot. Okay? Sa ating mga kaisipan. Okay? Sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Okay? Pero it is the Spirit of God that gives us power, love, and self-discipline. Amen po ba? And in Romans 8:11, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. Okay? This is a very profound word of the Lord. Okay? Ang banal na Espiritu ng Panginoon Diyos na okay, nagpabuhay sa ating Panginoon Kristo, okay, is living in you. Ay namumuhay din sa inyo. Okay? He who raised Christ from the dead will also give you life, okay, to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So the power of the Holy Spirit that raised Jesus from the dead lives in you. So ano pang hahanapin mo? Kung ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon Diyos na nagpabuhay sa ating Panginoon Kristo ay namumuhay sa inyo. Ang problema, hindi lang natin ma-recognize. Okay? Hindi natin ma-reconcile. Di ba? Dahil nga natatalo na tayo lagi sa ating kaisipan. Okay? Nang laging nilalagay ng kaaway, hindi natin kaya. Mali. Mali nga ang kaisipan nyo. It is the Spirit of God that raised Jesus from the dead lives in each and every one of us. Hindi po yung pinsan ng Holy Spirit na nag-raise sa ating Panginoon Kristo sa pagkamatay. Hindi po yung kanyang tiya, hindi po yung kanyang uncle, hindi po yung kapitbahay, but it is the Spirit of God. It is the Holy Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Right? Tama po ba? And ensures us of victory. Okay? Jesus came out of the tomb. Okay? So you can come out of addiction, of fears, of bondage, of bitterness, of anger, of lust, of whatever struggles that you have right now. And lastly, my third point is that do not grant everyone access to your net. Ano ibig sabihin nun, Pastor? In John 21 verse 8, but the other disciples came in the little boat, for they were not far from land, but about 200 cubits, dragging the net with fish. Okay. So that's dahil sa dami ng kanilang huli, okay, naroon din yung ibang mga disipulo. Hindi sila kasya doon sa isang bangka eh. So meron din nakalulan sa iba pang bangka. Okay, na tumulong sa kanila in order for them to drag the net with fish. Okay? Because the catch was so great, so they need to collaborate with one another. So what I'm saying, you cannot do it by yourself. Sino sa inyo may personal struggle? You cannot do it by yourself. Okay? Kaya nandiyan si pastor, nandiyan si ate, nandiyan si kuya, kaya nandiyan yung mga Christian friends nyo na pinagkakatiwalaan nyo that can cover you in prayers. Eh, ang problema, sinasarili natin. Ay, ayoko. Natatakot ako i-share. Okay? Yun nga ang purpose ng LifeNet eh. A small group, okay, para makapag-share kayo. Okay, of your struggle. Hindi naman sasabihin ng LifeNet leader, "Uy, pastor, alam mo ba si Maricel? Naku, ganito." Ha? Ah, shocking! Hindi papangandakan, ano? Okay. You cannot do it by yourself. Life is never meant to be traveled in solitude. Okay. Hindi ka kailangan mag-isa sa buhay nito. Listen here, purpose cannot be fulfilled without partnership. You need a partner. Okay. In your struggles.
Okay? In the purpose that God has given you. Okay? Kingdom collaboration is a prerequisite for kingdom advancement. Ang Jesus Flock, itinayo dito sa Mabini, okay? At ang inyong pastor ay nakikipag-collaborate sa iba ding mga churches. Because Jesus Flock cannot do it alone. Naunawaan niyo po ba? Okay? We need other churches. We need our brothers and sisters. Yung giftings nila, maaaring hindi nating giftings. Yung kalakasan nila, maaaring hindi nating kalakasan. Naunawaan niyo po. Okay? So, find someone who believes in you, even if you don't believe in yourself. Okay? Nakakita na po ba kayo? Okay? Ng taong mapapagkatiwalaan? Okay? Na nag-i-encourage, kapatid, okay, kaya mo yan. Mahirap nga, kuya. Hindi. Huwag mo isipin yun. Kaya mo yan. Subukan mo, madadapa ka. Iwasan niyo po yun, no? Yung mga nega. Okay. Find someone who prays with you in your pit and praises you, okay, with you in your palace. Meron na ba kayo nakitang ganun? Na isang kaibigan na nanalangin sa inyo nung time na talagang you are in the darkest moment of your life at nung ikaw ay okay, nagkaroon ka na ng breakthrough, okay, ay nakikipagdiwang din nakasama mo. Masarap po na magkaroon ng mga ganong partner. Okay. Find someone that tells you no when your flesh tells you yes. Na lantaran na i-review ka. Yung mga kaibigan nyo ba nagre-review sa inyo kung alam nyong mali kayo? O hindi, tinotolerate. Maling kaibigan yan. Iwasan nyo yan. Bullshit. Kasi people pleaser lang yan eh. They just want to please you. Okay? A true friend will say, no! Kapatid, mali yan. Hindi mo dapat gawin yan. Na nagwawasto sa inyo. Okay? Yun ang tunay na kaibigan. Okay? Find someone that pushes you towards your future and protects you from your past. Kung yung kaibigan na yun, alam na nga yun yung nakaraan, okay? So, tinutulak ka niya sa bangin. Ay, sa inyong sa inyong destiny. Okay? Para protektahan niya kayo sa inyong nakaraan. Okay? Meron ba kayong ganong kaibigan? Meron ba kayong ganong partner? Meron ba kayong ganong friend? Okay? O Christian elder or brother, sister. Okay? Find someone that propels you to your destiny and rebukes the drama in your life. Yan. Diba? Yung mga imuterong palaka. Imutero at imuterang palaka. Yung sobrang drama, di ba? Diba? Pwedeng pampamas. May mga gusto na akong sabihan na ganun eh. Ng mga kapatid. Okay? Hindi naman iyakin, pero pwede itong pwedeng best actress to. Bigyan kita ng trophy. Yeah. Find someone who prays you, okay, with you in the drought and dances you with you in the rain. Okay? Find someone who sings with you, like Paul and Silas, who were freed from their chains and prison doors. Find someone, okay, like Elisha and Elijah, okay, who are not being jealous of their mantle, of their anointing with each other. Hanap po kayo. Okay. Maybe not within the church, or praise the Lord, if you find someone within the church, that's good. Okay. Kung yung LifeNet ninyo, LifeNet leader, or even your okay, LifeNet co-member, okay, gawin po natin to. Okay. Matthew 18 verse 19-20 says, again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything they ask. Sabi nyo, agree. Sabi nyo, agree. So, it will be done for them by my Father in heaven. Okay.
Kaya sa church na ito, okay, pinapa-undergo kayo ng discipleship, pinapa-undergo kayo ng mga teachings, Foundation 1, Foundation 2, Foundation 3, and other teachings. Dahil kinakailangan natin mag-agree. Kinakailangan natin ng common true knowledge. We need to agree on something. Okay? Because if we are not in the same page, you look for another church. Okay? The door is open mamaya. Naka-aircon lang tayo. Okay? And there are people who have, okay, nagpaalam naman ng mahusay. No? May mga tao din naman hindi nagpaalam. Okay? Umalis ng masama ang loob. Pero may mga tao na nagpaalam. Mahusay ang aming pag-uusap. Okay? Dahil ang feeling ko, hindi naman sila magbabackslide. Okay? They just really cannot see themselves na fit sila doon sa vision ng church. That's it. Okay? So I release you with the love of the Lord. Okay? No hard feelings. Okay? I continue texting them. We continue to communicate with them. Okay? We're good friends with these people. Okay? Pera lang yung umalis na walang paalam. Okay? So we need to agree. Sabi sa verse 24, where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. 2 or 3. Pag mag-isa ka lang, do you think God is in the midst? Wala ka doon sa sa formula ng Matthew 18. When 2 or 3. Okay. So minimum of 2. So hanap ka talaga. Humanap ka ng kaibigan, ng Christian friends na mapapagkatiwalaan mo. Okay? Sa lahat ng aking binanggit. Okay. At ikaw yung magtatagumpay. Malalaman mong hindi ka nag-iisa. Because God will surround you with people who will help you drag your net. Okay. Hindi masasayang yung pagpapala na ipagkakalob sa inyo ng Panginoon. Okay. You might have the net, okay? You might have the catch, but no one wants to drag with you. Pull the net. Okay. So, anong nangyayari? Hindi mo kaya mag-isa eh. So, all is waste. Right? So when I say do not grant everyone access to your net, it means limit it with people of integrity that can handle the bless you and the broken you. Okay? Yan po ang ibig sabihin. Do not grant everybody. Limit mo lang, limitahan mo lamang. Okay? Hindi dapat na lahat ng buong kapulungan ng Jesus Flock Batangas ang nangyayari sa buhay mo. Hindi po, mali din po yun. Okay? You need a partner, you need a trusted friend. Okay? That's going to help you. A people of integrity. Okay? Hindi pwedeng si Sir Dennis ay magiging partner niya na hihingan niya ng kanyang mga problema ay walang iba kundi si Jonas. Uy, nagulat si Jonas. Parang natutulog ka na, Brad, bigla ka na. Okay. Di ba? Hindi pa pwede. Okay. So, dapat ang kakausapin ni Sir Dennis ay sina Daddy June, yung mga matanda-tanda. Okay. Sina Pastor Jerome, Pastor Eric. Okay. Yung mga ganyang level. Okay. Magle-level ka rin. Ba't di ka maniwala? Magmamature ka rin. 50 years from now. 50 years from ilang taon na ba? 17? 18? Ilan na yun? 68. Tayo mo, saglit na lang yun. 68, Ba't ba ikaw nakikita ko? Okay. Umayos na ba ang pagbe-base ni Jonas? Marami lang sablay kanina, no? Marami lang sablay. Nasa Brad, nasa maganda na ako. Nalaglag. Ayusin mo, ha?
Hindi, siya po ay nag-imis. Sinishare niya kanina na hanggang tuhod daw yung baha sa kanilang bahay. So, nag-imis siya ng ano. Hindi daw po siya tinantanan ni Ate Nedge. Walis mo yan! Eto ba? May putik yan! So, 2:00 pa lang daw, nagmamap na siya. Anong oras nagkailaw sa inyo? Ha? Ay, umaga na? Kami 2 a.m. 2 a.m. Tira kayo dito. Iba talaga pag malapit sa munisipyo eh. Sina Mami Janet, hindi nagka-brown out. Si Mayora, hindi nag-brown out sa kanila. Akala nyo, ha? Aha? Brown out ba? Hindi ba nagpadala ng generator siya, no? Akala nagpadala. Mag-invento ako ng app sa cellphone pag brown out. Okay lang, mata. Gusto niyo pa bang habaan ko? Oo, gusto niyo. Meron pang tricycle. Pag wala, maglakad kayo pa uwi. Okay, matatapos na po. Okay. So, be careful with whom you listen to. Okay? Or who speaks in your life. Okay. Ano ba ang naririnig niyo sa kanila? Puro negative things? O puro positive things that would really encourages you and pushes you to your destiny? Yan po ang pakinggan ninyo. Okay? People with integrity. Wag po nating pakinggan lahat. Okay? So, surround yourself with these kinds of people. So, sa istorya natin, it's the same disciples were there when the net broke and the same disciples were present when it didn't. Wala namang binago ang Panginoon Diyos eh. Okay. Si Judas na lang, no? Okay, na nagpakamatay. Pero kasalanan na niya yun. Okay. So, you need the same people that were there when the net breaks and when it doesn't. May maasahan po ba kayo, mga tao na gano'n sa inyong buhay? Okay. Masarap po. Because during the darkest moment of your life, talagang, ang feeling nyo po talagang parang pinagsakluban kayo ng langit at lupa. Okay. And these people would try to speak encouragement to you. Okay. Would try to help you. Okay. So, you need to find people who can even handle you with an emptiness. Kaya ang hamon ko po sa inyo, ito na, Ma'am Ness. Okay. Tapos na po. Hamon. Okay. Pero yung challenge ko po, mga 30 minutes pa. We're living in a very crazy world right now. Okay. Yesterday, 120 young people died in Korea. Have you know that? Okay. They attended a Halloween party. Nagkaroon lang ng stampede. Wala nang stampede lang, panic. 120 young people died. Because they just want to attend a Halloween party. It's a crazy world. Hindi natin alam, maaaring yung kapatid natin, maaaring anak natin would just attend something and would end up with a tragic event sa buhay. We're living in a very crazy world. Okay? But we should not let our hearts be troubled. Huwag po tayong ma-confuse. Huwag po tayong malito. At
kalimutan na lang po ang mga pangako, ang pagtawag ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Let us not set ourselves into a default setting sa ating buhay, that we would go back to our old life. Because there's nothing there. Bokya po. Wala. Okay. Kaya mga kapatid, ang pananampalataya po ang susi. Your faith, each and every one, ang inyong pong pananampalataya, hindi ang pananampalataya ni nanay, hindi ang pananampalataya ni tatay, hindi ang pananampalataya ni pastor o ng inyong LifeNet leader. Ang sarili niyo pong pananampalataya sa Panginoon Diyos. Okay. Ang susi that's going to grant you access to the finished work of Christ. Tapos na ang boxing eh. Tapos na ang laban eh. Ipinanalo na niya para sa atin. All we need to do is to show up on the fight. Kaso marami sa atin takot pa rin. Kaya doon sa istorya natin, in John 21 verse 9, okay, it says here, then as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and the fish laid on it and bread. So it's a picnic time. May inihaw na ang Panginoon Diyos. It has been already prepared for us. The same thing in life. May prepare na ang Panginoon Diyos sa atin. Naroon na things that we've been praying for. Let's not give up. Hindi po panahon na tayo mag-give up. Hindi po panahon na we try to go back in our default sin. I know life is tough, mahirap, very hard, so many difficulties, so many problems. Pero yung pananampalataya nyo nga po eh. Okay. Na alam nyo tinawag kayo ng Panginoon Diyos. Na alam nyo na may pangako ang Panginoon Diyos na binitawan niya sa inyo. Yun po ang panghawakan natin. At ito po ang magbibigay ng access, okay, sa kanyang gagawin sa ating. Kaya tanong ko po sa inyo, okay, maaaring kayo matagal lang umaatin o maaaring kayo naimbitahan lamang. But do you really have faith in the Lord? Meron po ba kayong pananampalataya sa ating Panginoon Kristo? Kung wala po, then you need to have faith. You need to put your faith on Christ. You don't need to put your faith on JFBC. Okay. You need to put your faith in Christ. If you put your faith on JFBC, then it becomes a religion. Kinakailangan ilagay niyo po ang inyong pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, to the finished work of Christ in the Calvary. As I've said, you need something in order to catch something. And you need faith. Sabi sa Isaiah 43, verse 13, okay. It says here, indeed, before the day was, I am He, and there is no one who can deliver out of my hand. I work, and who will reverse it? And in John 10:29, my Father has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Just try to imagine, okay, that you are in the hand of our Heavenly Father. Nahawa kayo ng kamay ng Panginoon Diyos sa kanyang mapagpalang kamay. No one is going to snatch you from the Father's hand. Why don't we all stand? Let's worship the Lord. If you have faith in Christ, then this is the time to give Him worship, give Him thanks for all He's doing in your life. Hallelujah. Let's sing the song, Never Let Me Go. Hallelujah. Let's make it a prayer before the Lord. I can see the light that is coming for a heart that holds on. It's not beyond all compare. There will be an end to the struggles, but until that day comes, I live to know you here on the earth. 'Cause I will fear no evil.
Yes, Lord. You're on my side, Jesus. And if my God is weak, nothing to be intimidated. Whom then shall I fear? Whom then shall I fear? Oh, no, you never let go. Through the calm and through the storm. No, no, you never let go. In every high and every low. Oh, no, you never let go, Lord. You never let go of me. And I can see the light that is coming for a heart that holds on. There will be an end to these troubles, but until that day comes, oh, worship Him. Still I will praise You. Still I will praise You. And I can see a light that is coming for the heart that holds on. There will be an end to these troubles, but until that day comes, oh, worship Him with all your heart. Still I will praise You. I'm gonna worship You, Jesus. Still I will praise You. Oh, no, you never let go. Through the calm and through the storm. You never let go of my hand, Jesus. You never let go. Every high and every low. Oh, no, you never let go, Lord. You never let go of me. Say again, oh, no, you never let me go. Singing, oh, no, you never let go. Till the calm and through the storm. You never let go. Oh, no, you never let go. In every high and every low. But until that day comes, lift up your voice and worship Me. Still I will praise. Still, I'm gonna worship You, my Lord. I can see the light, Jesus. I can see the light that is coming for the heart that holds on. And there will be an end to the troubles, but until that day comes, still I will praise You. Still I will praise You. Still I will praise You. Sing, oh no, you never let go. Through the calm and through the storm. Oh no, you never let go. Every high and every low. Oh no, you never let go, Lord. Never let go of me. Lift up your hands to Him right now. Lord, we want to imagine, Lord, that you're holding our hands, oh God, Lord. And you're not letting go, oh God, Lord. You're not letting go, Lord, of our hands, oh Lord. Father, thank You for Your faithfulness, Lord. Thank You for Your great love for each one of us, Lord. Alam namin, Panginoon, na samot-sari, Lord, ang mga problema na pinagdaraanan namin. Hindi lamang namin, Panginoon, na narito ngayon, even, Lord, sa mga miyembro ng aming pamilya, to our loved ones, even for the people that we know that are close to us. So many things going on, oh God. But here, Lord, this very afternoon, oh God, Lord, You're not letting us go, God. You're not letting us go, God. So, Father, Lord, I prophesy right now, Lord, that You're going to send, Lord, people, oh Lord, that would partner with us, oh God, Lord, that would, Lord, encourages us, oh God, Lord, and pushes us, Lord, to our destiny and the purpose of our lives, oh God, Lord.
Panginoon, dalhin mo ang mga taong yan, Panginoon. Lord, na nire-raise mo, O God. Maaring hindi pa namin sila nakikilala o maaring kilala na namin sila. Panginoon, we pray, O God, Lord, that we would surround us, O God, Lord, with people, Lord, that's going to partner with us, Lord. With people, Lord, that's going to collaborate with us, Lord. Lord, para, Lord, sa maraming, Panginoon, huli, Panginoon, na mga kaluluwa na wala pa sa iyo, Panginoon. Panginoon, we're praying, O God, Lord, for young people, Lord, to flock, Lord, in our church, O God, Lord. And I pray and I ask, O God, Lord, that you're going to raise up, O God, Lord, our young people right now who are here, O God, Lord, that you're going, Lord, to anoint each one of them, O God. Lord, whether, Lord, they are studying or not, O God, whether they are in school or not, Panginoon, Lord, dalangin namin, Panginoon, na hipuin mo, Lord, ang kanilang mga paa, ang kanilang mga kamay, at ang kanilang mga labi sa pangalan ni Jesus. And that they are going to speak the truth, O God, Lord, with such boldness, Lord, and courage, O God, and such anointing, O God, Panginoon. O God, Lord, that their lives, Lord, will become a testimony, O God. That their lives, Lord, will serve as a light, O God, Lord. That they will not be intimidated because, Lord, they know, O God, Lord, in the back of their minds, O God, Lord, that this battle belongs to you. That you have already won the battle, Lord, for each one of us. And so, Lord, we pray, O God, Lord, for the lost souls, Lord, out there, O God, Lord. For young people, O God, even for the old ones, O God. Lord, we ask, O God, Lord, that our hearts, Lord, would be filled, O God, Lord, with such love, O God, Lord, for these people, O God. Bring them home, O God. Bring them home, O God. Bring them into your kingdom, O God. We speak for revival, O God. In the name of Jesus, O God, Lord. As we're going to pray, Lord, as we're going to cry, Lord, for each one of them, O God. O God, Lord, we want you to move, O God, in a very mighty way, Lord, in this place, O God. Just come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. We welcome you. Come, Holy Spirit. Come on. Lift up your voice. Come on. Pray. Pray right now. Pray for breakthrough. Pray for revival. Pray for people coming into the kingdom of God. Use us, oh God. Lord, use our nets, oh God. Use our nets, oh God. Gamitin mo ang aming mga lakbat. Huwag mo hayaang mapunit ito sa pangalan ni Jesus. Oh, we cry. We cry to you, oh God. Come. Come, Holy Spirit. We welcome you. We welcome you in our lives, oh God. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon Jesus Cristo. Oh, we call upon your name. We call upon your name, Jesus. Just come. Come in your power. Come in your anointing, oh God. Oh God. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Oh God, Lord, we lift our hands to you right now. Right now to you. Okay. Can I ask all the young people to come here right now, even for the musicians? Huwag muna kayo tumugtog. Dito lang kayo. Just come here right now. Just come here. Our young people, our high school and college students, just come here. Just come here right now. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. I think that this message for each one of you right now, I know some of your friends who are not here, maaaring ang feeling ninyo, sila ay nag-backslide na dahil wala sila lagi sa church, whatever they are going. Kung ano man ang nangyayari sa kanilang buhay, that's not your business. Okay, your business is your life right now. Ang inyo pong kinakailangang isipin na inyong sariling buhay. Okay, you don't have to look, okay, and compare yourself to each one of them right now. Okay, just look into your life, and I believe, this is the time that God is saying to you that this is not the time to be in the default setting right now. Okay, I know life is tough, being a student is tough. Okay, there's so many going on, there's so much intimidations going on. Okay, bullying and all of these issues sa inyong campus, sa inyong pag-aaral. Pero sinasabi ng Panginoon Diyos sa inyo, okay, na pinagwaginan niya ang lahat sa krus ng Kalbaryo, and He's giving you the anointing, the Spirit that raised Jesus from the dead lives in you. Ang banal na Espiritu na
nagpabangon sa ating Panginoon Kristo sa kamatayan ay nananahan sa inyo, namumuhay sa inyo. Just receive that right now. Receive that right now, that word right now. Father, I pray that you're going to revitalize, oh God, Lord, that word right now, oh God, Lord. That you're going, Lord, to, Lord, right now, Lord, unleash, Lord, the giftings that you have, Lord, to each one, Lord, of our young people here, standing in front of you, whether they are high school or college, oh God. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, Lord, that for those who are high school students, Panginoon, especially, Lord, dito, Panginoon, na nag-aaral sa Anselmo or maaaring sa MCB, Panginoon, dinadalain ko, Panginoon, that you will just, Lord, unleash, Lord, their potentials right now, oh God. Panginoon, dalain ko, Panginoon, na ipuin mo sila, Panginoon. Lord, alisin mo ang anumang intimidation at anumang fear at pagkatakot, Panginoon, na maaaring sasabihin ng mga maraming tao, Lord, sa kanila, Panginoon. We would not be ashamed of the gospel, O God, Lord, because this is the power unto salvation. Hindi namin ikahihiya, Panginoon Diyos, ang Ebanghelyo dahil ito ang Ebanghelyo ng kaligtasan. And so, Lord, I pray, O God, Lord, that these young people is going, Lord, to have the boldness to open, O God, their mouth, O God, and speak the truth, O God, Lord, in love, Panginoon, sa mga classmates nila. Lord, for those who are lost, O God, Lord, Panginoon, I ask, O God, Lord, for your Spirit to come, O God. And even, Lord, for those who are, Lord, standing, Lord, in their place right now, Lord. Not just for the young people, even for the old ones, in their workplace, O God, Lord. Wherever you put them, O Lord, I ask, O Lord, for your anointing, O God. I ask that you would just come, Lord, in your power, O God, Lord. Just come, O God, visit, Lord, their place, Lord, of work, O God, Lord, their workplace, O God, in the name of Jesus, Lord. And so I pray, O God, Lord, Panginoon, na ang mga kabataang ito, maging ang mga matatanda would really have the heart to pray for the lost ones, O God, Lord. Lord, ilagay mo ito sa kanilang mga kaisipan, Panginoon. Give them that burden right now for them to cry out, Lord, for their generation, O God, Lord. For them, Lord, to cry out, O God, Lord, for the lost people, O God. Lord, we want, Lord, to glorify your name, Panginoon. Sa iyong gagawin, O God, Lord, in the next few weeks, O God. In the next few months, O God, Lord. Panginoon, Lord, we are excited, O God, Lord, for the things that you are about, Lord, to do, O God, Lord. For the new things, Panginoon, na iyong gagawin, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And so, Lord, we just, Lord, want, Lord, to give you worship, O God, and praise. Why don't we lift your hands right now? Come on. Worship Him right now. Just come on. Just worship Him right now. Come on. Come on, just worship Him right now. Come on. Sing a new song unto the Lord our God. Come on. Give Him praise. Give Him thanks. Oh, use me, O God. Here I am. Here I am, Lord. Here I am, O God, Lord. I will not be intimidated, O God, Lord. Here I am, O God, Lord. I'm going to utilize, Lord, the giftings, Lord, that you have given me, Panginoon. I will not be ashamed. I will not be ashamed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, O God, Lord, for not letting me go, O God, Lord. Thank you, Jesus, O God, Lord. Panginoon, na naman ang mga pinagdaanan kong hirap, Panginoon. Naroon ka, Panginoon. Ikaw ay laging tapat sa akin, Panginoon. Lord, nakikita mo ang kahinaan ko, Panginoon. Lord, ngunit sa aking kahinaan, Ikaw, Panginoon Jesucristo, ang aking kalakasan, ang banal na Espiritu ng Diyos na sumasa akin, ang aking kalakasan, Panginoon. And so, Lord, we receive these things, O God. We receive these things right now, O God. Lord, and we welcome you, O God. We welcome you, O God, for the new things, Lord, that you are about to do, Lord, in our lives, Lord, in our church, O God, Lord, in the coming weeks and in the coming months. We give you praise. We give you thanks. Palapakan natin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. We extend the right hand of fellowship to one another bago tayo lumisan sa lugar na ito. Sa Biyernes po, magkita-kita tayo at 5 o'clock ang start ng ating worship night. And if you can come earlier so you can 4 o'clock for us to enjoy our time together, kwentuhan, okay, fellowship, kain, okay, and then worship. Okay. Be here at 4 kung pwede. Kung makakalis kayo ng maaga, be